Teka muna po at ngayong araw na ito po, kahapon pala may anunsyo pero ang tama ba ito? Election period mag-umpisa na ng January 12 at marami pa tayong mga tanong kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia ngayong umaga na ito. Chairman, good morning po. Chairman? Magandang umaga po, Sir Melo, at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Tama po ba yung sinabi namin? Election period, umpisa January 12. Tama po kayo, Enero 12 po, at dyan po sa tinatawag na election period, papasok na yung kapangyarihan ng COMELEC, at siyempre kasama na rin po yung pag-establish ng COMELEC sa buong bansa ng iba't ibang checkpoints. At the same time, dyan na rin po magsisimula yung gun ban at yung mga prohibition natin sa paglilipat, pag-a-appoint, pagpopromote, pagsususpend ng mga nasa pamahalaan. Ayun po, okay. Meron daw tayong mga natukoy na mga election hotspots. Ito ba ay, sabi nyo nga, hindi pa naman pwedeng sabihin na ito'y final na sapagkat habang lumalapit ang eleksyon ay baka pwedeng maging mainit pa ang sitwasyon, Chairman. Opo. Tama po kayo, Sir Melo, at ang tawag po natin dyan ay work in progress. Although meron po tayong nakita na more or less base sa rekomendasyon ng Philippine National Police, 38 na red category yan. At ibig sabihin yan, medyo may insidente ng violence nitong mga nakakaraan. At pagkatapos, meron naman tayo mga 177 na orange category. Merong, ano po yun, parang ano yan parang pwedeng mailagay sa red category. Opo. O kaya naman, pwedeng malagay naman sa tinatawag na yellow, yung mas mababang insidente ng mga violence. 188 naman po yan. At nakakatuwa sapagkat meron naman tayong 1,239 na mga munisipyo na green category. Wala po insidente ng kahit na anong karahasan, maayos, at yung peace and order talagang medyo kaiga-igaya. Chairman, anong makikita po pag halimbawa isang lugar ay nasa red category o kaya naman ay orange category, yung medyo matataas na mga kategorya, ano po ang pwedeng makita ng mga tao doon at aasahan po nila at nang hindi naman sila mabigla o kaya naman ay matakot, Chairman? Sir Melo, ito po nililiwanag natin lalo na po sa mga nakikinig sa inyong programa. Pag sinabi po natin kinakategorize natin, ito po yung directed more sa amin po, sa COMELEC, sa PNP, sa Armed Forces. Hindi po ito patungkol sa mga tao doon sa pamayanan dahil baka nga po matakot, lalo po yung mga investors. Baka sabihin ako, nasa red category po. Hindi po. Ibig sabihin lang, pagka red category, may mga insidente kasi dati ng mga karahasan. Dati pa yon. O kaya naman sa bawat eleksyon na lang, lagi na lang may insidente ng karahasan. O kaya naman lagi may problema. Pero maaaring ngayon, sa kasalukuyan, wala pa. Kaya lang, sa amin, nagpe-preposition kami ng mga puwersa na kung sakasakali may kakailanganin dito sa areas na red, ang category, meron kaagad kaming pang-deploy. At the same time, parang kumbaga sa amin, ino-observe namin sa COMELEC naman ng matindi yung area na yan. So, madami rin po tayong pagkakataon, Sir Melo. Yung red category areas, ay nagiging bigla na lang green. Yung green naman, bigla na lang nagiging red. So, again, asahan nyo po na periodic kaming magkakaroon ng update patungkol sa ating categorization kung alin yung mga areas of concern, lalo na pagpapalapit na ang halalan. Opo. Election period, January 12 ang umpisa. Chairman, kasali ba dito yung sinasabi nyo na nakasaad doon sa Omnibus Election Code na pagbabawal sa pagre-release, pagde-disburse ng mga o kaya expenditure ng mga public fund? 45 days, sabi dito, section 261 yata ito at paragraph V. Bago ang regular election unless authorized by COMELEC, Chairman, kasi nabalitaan namin meron kayong mga pinagbigyan na hiling ng DSWD, Chairman. Tama po, pero ang number one, ang prohibition po ay magsisimula talaga sa inyong nabanggit. 45 days before the election, sa March 28 po yan. So ibig sabihin talagang dapat sa buong Pilipinas walang social services na may papatupad. Pero siyempre po, Sir Melo, alam natin na hindi naman talaga tama at makatotohanan yan, although yan ay nasa batas natin sapagkat madami tayong mga kababayan ang nangangailangan ng tulong, lalo na po ang ayuda. Kung kaya naman, sinasabi rin ng batas na pwede mag-grant ang COMELEC ng exemption dyan sa Banayan during the 45-day period. Ngayon po, wala pa kami magagawa. Kahit po pag pumasok ang Enero 12, yan po ay jurisdiction pa ng DSWD. Pero pagpasok ng March 28, kami na po yon. Kaya lang, ang sinabi po natin, tayo hindi balakid sa pagdidistribute ng ayuda, papayagan natin yan. Hindi naman namin role yan Role po yan ng DSWD. Pero, sabi natin, wala absolutely na politiko, kandidato during the distribution. Number one. Number two, isubmit sa amin ng DSWD yung kanilang sinasabi na ginagawa nila na guidelines na stricto para maipatupad ito ng tama.
At number 3, kinakailangan yung mismo mga magpapatupad magmula sa kanilang personnel, partners, o kung iba pang organisasyon na kapartner ng DSWD, tatalima sila dito sa aming binigay na kondisyon sapagkat pwede namin, Sir Melo, anytime i-lift ang exemption na yan o kaya naman hindi pagbigyan yung susunod nila na gagawing request sa atin. Yun yung itatanong ko eh. Ibig sabihin pala may mga kondisyon ito. At bago mag-umpisa, kailangan pipresenta yung guidelines. At nabanggit pa yata po na pati listahan ng mga beneficiaryo, kailangan isumiti muna sa COMELEC. Tama ba, Chairman? Tama po kayo, Sir Melo. At kung ako nga po ang DSWD, ito naman ay hindi pakikialam sa kanila pong kapangyarihan, maganda po pag magdi-distribute sa isang bayan, hindi ba mas maganda maimbitahan ang local COMELEC upang kami naman ay nag-o-observe man lang doon sa distribution. Makita namin na hindi ito pinupolitika o hindi tinitake advantage ng ilang politiko o kandidato para sa kanilang personal na alam niyo naman paghingi yan ng boto parang palalabasin kasi na sila ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng distribution. Hindi po dapat ito naaabuso. Ito po'y absolute na karapatan ng bawat mamamayan na nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan. Sabi nyo, Chairman, may kapangyarihan kayong i-lift yan, bawiin yan, ano ha? Pero kung ang paglabag ay sa isang partikular na lokalidad lang, ibig ba sabihin pati sa ibang lugar o buong bansa, ililift nyo po yan? Hindi po, Sir Melo, napaka-unfair po pag gano'n. Pero pwede namin kasuhan yung responsible na opisyal halimbawa ng Executive Department o halimbawa ng DSWD o yung mismong kandidato, pwede namin i-disqualify at kasuhan din ng kasong kriminal. Yan po ay, as nabanggit nyo na nga yung provision kanina, Section 261, Abuse of State Resources. So again, ito po yung fair warning sa lahat. Na sana naman 45 days lang yan, ibigay na po natin sa mga kababayan natin yung tamang tulong para sa kanila nang hindi naman ito nababahiran ng politika. Deserve naman po nila ang tulong at yan po yung nasa budget ng ating pamahalaan. So hindi po magdi-distribute hanggat walang guidelines na ipinipresenta ang DSWD at wala pong listahan ng mga lehitimong mga benepisyaryo, Chairman? Tama po, lalo na pagdating yung 45 days bago ang halalan. At Sir Melo, yung pong AIC, absolutely prohibited po yan 10 araw bago ang eleksyon. Yung pong AKAP kasi bagong programa yan, kaya hindi pa namin nailagay doon sa absolute prohibition sa 10 araw na yon. Ibig sabihin ko po ng statement kong yan, dahil nga sa binigyan natin exemption ang social services ng DSWD 45 days before the election, pero sa 10 araw bago ang eleksyon, absolutely prohibited yung AIC. Yun, assistance to individuals in crisis situation. Bakit po, Chairman? Bakit may ganun pa? Alam niyo po kasi, Sir Melo, ang vote buying nangyayari sa mga panahon na yan, lalo na yung ilang araw bago mag-eleksyon. Ayaw natin na mapagbintangan na itong AIC ay ginagamit ng vote buying, pero public funds ang gagamitin. Ayun, okay. Sige po, Chairman, salamat po at hanggang doon na lang muna kami. Pag may mga tanong pa uli kami, tatawag kami sa inyo. Magandang umaga po sa inyo, Chairman. Magandang umaga po, Sir Melo. Mabuhay po. Si Chairman George Erwin Garcia, mga kapuso ng Commission on Elections.